Bro, seryosong tanong. Naranasan mo na bang kausapin yung babae na gusto mo, tapos biglang naging puzzle ang ugali niya? Parang dati normal lang, masaya kayo mag-usap. Pero nung naging obvious na gusto mo siya, bigla siyang may mga galawang nakakalito. Minsan sweet, minsan malamig. Minsan parang interesado, minsan parang wala. Ang tawag dyan? Mga dark games. Ngayon malinaw tayo. Hindi lahat ng babae gumagawa nito para manakit. Pero bakit nila ginagawa? Madalas para i-test ka. Gusto nilang makita kung consistent ka, kung kaya mong panindigan yung interest mo, o kung madali kang mabali. At kung hindi ka aware, madali kang mahulog sa laro nila. Kaya sa video na ito, bubuksan natin ang 6 na dark games na ginagamit ng babae kapag alam nilang attracted ka sa kanila. At hindi lang basta listahan, ibibigay ko rin yung mga signs, examples, pati kung paano mo dapat i-handle. Kaya huwag kang aalis kasi baka isa sa mga games na to, ikaw mismo ang nilalaro ngayon. Una, the hot and cold game. Ito yung pinaka-classic. Isang araw sobrang sweet niya, tipong magte-text ng kumain ka na o magpapaalala ng ingat ka sa biyahe. Pero kinabukasan parang wala kang value, seen ka lang. O kaya parang irritable siya sa simpleng message mo. Bakit nila ginagawa? Una, para makita kung consistent ka. Kung kaya mong magstay, kahit hindi ka palaging binibigyan ng attention. Kung mabilis kang mawalan ng gana, ibig sabihin hindi ka ganun kaseryoso. Pangalawa, para makita kung kaya mong i-handle ang emotions mo. Kapag naghabol ka agad sa cold treatment niya, alam niyang hawak ka niya. Relatable example. Imagine mo, kagabi halos 2 oras kayong nagka-chat. Sweet, tawanan parang kayo na talaga. Kinabukasan, nag-good morning ka. Wala hanggang gabi, scene lang. Ikaw, naguguluhan. Pero after 2 days, siya pa mismo yung unang nag-message, "Uy, musta ka na?" Boom, ikaw tuloy yung nahulog sa cycle niya. Psychology. Ito ay push and pull. Kapag sweet siya, napapalapit ka. Kapag cold siya, mas lalo mong gusto ang atensyon niya. Ang cycle na ito ay nakakabuo ng emotional hook. Mini tips. Kapag cold siya, huwag kang maghabol ng todo. Bigyan mo rin ng space. Panatilihin mo yung consistency mo. Kung dati kalmado ka at cool, ganun pa rin kahit nag-iba siya ng treatment. Tandaan, mas attractive ang lalaking steady kaysa sa lalaking reactive. Pangalawa, the jealousy trap. Ito naman yung laro na nagtatrigger ng selos. Kapag alam niyang gusto mo siya, minsan intentionally niyang babanggit ng ibang lalaki. Pwede niyang sabihin, "Si Mark ang bait kahapon, sinamahan ako." O kaya magpo-post siya ng picture kasama ang tropa niyang lalaki. Bakit nila ginagawa? Una, para makita kung insecure ka ba. Kapag nag-react ka agad, ibig sabihin madali kang kontrolin. Pangalawa, para sukatin kung confident ka sa sarili mo. Yung tipong kahit may ibang lalaki sa paligid, secure ka pa rin sa value mo. Kwento, isang kakilala kong babae, sinadya niyang i-flex sa crush niya yung office mate na laging nag-aabot ng kape. Resulta, yung crush niya biglang naging mas clingy. Halos araw-araw na siyang nagpaparamdam. At dun niya napatunayan na hawak na niya yung emotions ng lalaki. Psychology. Ang tawag dito, jealousy induction. Ang tao kasi, kapag may nakikitang competition, mas nagiging aggressive sa pursuit at yun ang gusto niyang makita. Mini tips. Huwag kang mag-react ng sobrang selos. Pwede mong i-flip yung sitwasyon. Imbes na maging insecure, ipakita mong masaya ka para sa kanya. Pero chill ka lang. Tandaan, ang pinaka-attractive na reaction ay security. Kapag hindi ka basta tinatablan ng jealousy trap, mas lalo siyang maiengganyo. Pangatlo, the delay response game. Ito naman yung bigla na lang siyang matagal mag-reply. Kung dati mabilis siyang mag-chat, ngayon parang kailangan mong maghintay ng ilang oras. At minsan pag nag-reply, hahalang. Bakit nila ginagawa? Simple lang, test of patience. Gusto nilang makita kung madali kang nababother kapag hindi ka agad pinansin. Psychology side, scarcity effect. Kapag bihira mo lang nakukuha yung atensyon ng tao, mas lalo mo itong hinahangad. Scenario, nag-text ka ng good morning ng 9 a.m. Wala, pang-reply hanggang 2 p.m. Nakikita, mong active siya sa FB stories, pero hindi nagre-reply sa'yo. Dumating ang gabi, finally nag-message siya. Sorry, busy ako. Pero kinabukasan, same cycle ulit. Psychology. Habang naghihintay ka, mas lalo kang nag-iisip. Doon ka na nagiging attached.
Ito yung laro pinaikot ka sa waiting game. Mini tips. Huwag kang mag-overtext. Isang message lang tapos hayaan mo. Kung magre-reply siya ng late, huwag mong iparamdam na galit ka. Ipakita mong may sarili ka ring mundo. Kapag steady ka, siya mismo ang magtatanong, bakit hindi siya affected kahit delayed ako? Pang-apat, the test of value. Ito yung moment na bigla ka niyang itetest. Hindi laging obvious pero mapapansin mo. Example, habang nag-uusap kayo, bigla siyang tatanungin ng seryoso, so ano bang plano mo after 5 years? Hindi lang ito simpleng curiosity. Gusto niyang makita kung may vision ka, kung may direksyon ka sa buhay. Minsan physical test din, like ititis ka sa harap ng tropa. Titingnan niya kung kaya mong i-handle yung pressure o kung madali kang matitinag. Kwento. May kakilala ako tinest ng babae na gusto niya sa tanong, anong gagawin mo kung mawalan ka ng trabaho bukas? Kung sumagot siya ng ewan, bahala na, laglag na sana siya. Pero dahil sinabi niyang may plan B siya, mas lalo siyang narespeto. Psychology. Ito ay tungkol sa perceived value. Natural instinct ng babae ang maghanap ng lalaking stable, decisive at may kakayahan. Mini tips. Kapag tinest ka, huwag kang defensive. Sagutin mo ng calm at confident. Huwag mong i-fake. Mas okay ang honest pero firm answers kaysa scripted na perfect answer. Remember, hindi perfection ang hinahanap niya kundi stability. Pang-5, the mixed signals game. Ito yung pinaka nakakalito. Isang araw parang kayo na talaga. Sweet messages, good nights, may ingat ka pa. Kinabukasan, bigla na lang wala. Bakit ginagawa? Ito ay intermittent reinforcement. Parang slot machine. Hindi mo alam kung kailan ka tatama, kaya mas lalo mong gusto ulit subukan. Kapag unpredictable yung attention, mas lalo kang nai-engage. Scenario, halos buong gabi kayong magka-chat. Super sweet. Kinabukasan, nag-message ka, scene lang. 2 araw kang hindi pinapansin. Tapos sa 3 araw, siya pa mismo ang unang nag-message ng, na-miss kita, nakakalito, di ba? Pero yan ang laro. Psychology. Ang mixed signals ay ginagamit para makita kung consistent ka. Gusto niyang malaman kung kaya mong manatili, kahit pabago-bago siya ng mood. Mini tips. Huwag mong gawing sukatan ng value mo yung mood niya. Stay consistent sa sarili mong character. Kung nagiging cold siya, huwag kang magpapanik. Kapag steady ka, mas lalo siyang maengganyo kasi hindi ka madaling maapektuhan. Pang-6, the silent withdrawal game. Ito yung pinaka-dark, hindi ghosting. Pero ramdam mong unti-unti siyang lumalayo. Hindi na madalas mag-chat, hindi na palaging available. Bakit ginagawa? Test ito para makita kung hahabol ka. Kapag nagpanik ka at naghanap, alam niyang hawak ka na niya. Kapag hindi ka affected, siya mismo ang maguguluhan. Scenario. Isang babae na kilala ko, sinadyang mag-lie low. Hindi siya nag-reply ng ilang araw. Yung lalaki, imbes na maghabol, busy pa rin sa sariling hobbies. Guess what? Bumalik yung babae. At siya pa ang unang nag-initiate ng conversation. Psychology. Ito yung scarcity effect sa pinakamataas na level. Kapag nawala ang presence niya, mas lalo mong hinahanap. Pero kapag hindi ka naapektuhan, mas lalo siyang naiengganyo. Mini tips. Kapag nag-withdraw siya, huwag mong agad hanapin. Bigyan mo rin ng space. Focus ka sa sarili mong growth. Minsan yung pinaka-attractive na move ay yung hindi ka natitinag kahit mawala siya ng ilang araw. So ayun, 6 na dark games na ginagamit ng babae kapag alam nilang attracted ka sa kanila. Hindi ito para sabihing masama ang babae. Ang point ay para buksan ang mata ng lalaki na minsan, attraction involves psychology at testing. Ngayon tanong ko sa iyo, bro, alin sa mga games na to ang pinaka-naranasan mo? Hot and cold ba? Yung jealousy trap o yung silent withdrawal? Kwento mo sa comments. Gusto kong mabasa yung karanasan mo. At syempre, kung gusto mo pa ng mga real talk breakdowns tulad nito, huwag mong kalimutang i-like yung video, mag-subscribe, at i-click yung bell icon para updated ka sa susunod. Sa next topic, pag-uusapan natin yung mga signs na seryoso talaga ang babae at hindi na laro ang ginagawa niya, kita-kits tayo dun.